Good morning! Morning. Nandiyan pa ba kayo? Okay. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Malakay chapter 3 verses 8 to 11. Malakay chapter 3 verses 8 to 11. Hinili ko pong bawat saan tayo magsitindig. Basahin po natin ito ng sabi-salutan. Sasabay po sa akin ang mga men and then mga ladies will respond. Okay? Men, verse 8, ready, start. Will the man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessings, that there will not be room enough for receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and so she will not destroy the fruits of your ground, nor shall a vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa opportunity na amin pong mapapag-aralan ng inyong salita. Salamat sa mga itinuro mo na sa amin, lalo na sa amin pong pag-manage ng mga kaloob na inyong pinagkakaloob sa amin. Lord, tulungan mo kami na sundin ang mga instructions na ito sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagsunod namin sa inyong salita, doon namin na mamamanage ng maayos ang mga halaga na inyo pong patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Takaw po na po kayo. Kilala niyo po ba ang taong ito? Kilala niyo yan? Okay, ang taong ito ay si John D. Rockefeller. Okay, dito si Rockefeller, siya po ang unang billionaire sa Amerika at sa buong mundo. Okay? Siya po ay nabuhay noong July 18, 1839 hanggang May 3, 1937. So halos 98 years old po siya, no? At ito pong si John D. Rockefeller ay noong 1916 ay doon po siya unang naging billionaire. At ang sabi nila, yung net worth niya nung siya imamatay ay $340 billion. Okay? Laki na, no? Alam niyo bang mas mayaman pa siya kay Elon Musk. No? Si Elon Musk, as of ngayong August 2024, ang kanyang net worth ay $252.4 billion lang. Pero itong si John D. Rockefeller, siya po ay $340 billion ang kanyang net worth. Nung siya po ay 25 years old. Ano po, 25? Sino 25 dito? Dati. 25 ka? Okay. Siya ay dito niya nakuha yung kanyang first million. At ang kanyang trabaho doon ay nagmamay-ari siya ng largest oil refinery sa Amerika. No, kaya gano'n kabilis yung kanyang pag-asenso. By the age of 38, 90% ng oil refinery sa buong Amerika, siya na nagpapatakbo. Imagine that, no? At the age of 50, he became the richest man in the world. Imagine at the age of 50. Pero, nung siya ay 53 years old, nagkaroon siya ng malalang sakit. No? Hindi sinabi ko ano yung sakit. But, itong klaseng sakit na to, almost every day of his life, ay umiyak siya. Dahil ang buong katawan niya ay masakit. No? In fact, nalagas na yung kanyang buhok, no? Because of that sickness. No? At ang sabi ng pinakamagaling na doktor na tumitingin sa kanya, siyempre, billionaire. Dapat magagaling yung mga espesyalista natin. Ang sabi sa kanya, nung siya ay 53 years old, 1 taon na lang ang buhay mo. You will die next year. Sabi niya. So, imagine, almost every day, parang ang sakit na katawan, biglang gano'n sasabihin sa'yo ng yung pinakamagaling na doktor. Di ba, lalo ang manghihina doon? Di ba?
Pero, habang pahinaan na siya ng pahina, one morning nagising siya. Nagsabi niya, hindi ko pala madadala sa langit ang kayamanan ito. And by the way, siya ang only billionaire that time. No? He can buy everything and anything, pero ang pwede niya lang kainin ay crackers at saka soup. Imagine that, napakayaman mo. No? Ang dami mong pwedeng bilhin na masasarap na pagkain, pero because of your sickness, yun lang pwede mong kainin. Yun lang ang tinatanggap ng sistema mo. No? At ang sabi pa nung kanyang writer, no? Itong si John Rockefeller ay nung 53 years old siya, yung buong taon na yun, hindi siya ngumingiti, hindi siya tumatawa. At lahat ng bagay ay parang wala kabuluhan sa kanya. Imagine that, no? Billionaire ka, pero ganun ang tingin mo sa lahat ng bagay. And then yun nga, nung siya ay nagising one time, at na-realize niya na, hindi ko kayang dalhin ang lahat ng kayamanan ko sa langit. Wala akong pwedeng madala. Kaya gagawin ko, idodonate ko na lang to. Idodonate ko ito sa hospital, idodonate ko ito sa school, idodonate ko ito sa research. No? Paano magagaling itong aking sakit? No? Alam niyo ba na siya nag-fund para ma-discover yung penicillin? No? Itong si John Rockefeller. At alam po ninyo, lo and behold, no? Sa dami ng kanyang initulong, nag-iba ang body chemistry niya. Bigla siyang gumaling. No? At yan kung titingnan natin kung kailan siya namatay, dahil sa kanyang pagbibigay, no? Nadagdagan ng 45 years yung kanyang buhay. No? Imagine sabi ng doktor, this year, mamamatay ka na. Pero siya ay naging giver, nadagdagan ng 45 years. Hindi naman masama yun, di ba? Yung mabuhay ka dito sa mundo ng hanggang 98, siguro sabihin nyo na hindi pa sinaktong 100 para may 100,000 sa gobyerno. Hindi na kailangan yun, no? But ang gusto kong sabihin dito, ang makita natin, na-realize niya na yun nga, kailangan kong ipamigay ito. At nung na-donate niya nga, lumakas siya, bumaba yung kanyang buhay. And by the way, siya po ay nag-church sa isang Baptist church. Devoted church-goer siya. No? Sa Euclid Avenue Baptist Church in Cleveland, Ohio. So kung mapapapunta po kayo dito sa Cleveland, nandito pa yata itong church na. Dito na church. Itong first billionaire na si John D. Rockefeller. At itong nakakamangha. Bago siya mamatay, sinulat niya sa kanyang diary ito. Basahin nga natin. God taught me that everything belongs to Him, and I am really a conduit to carry out His will. My life has been one long happy holiday. Since then, full of work and play, I let go of my worries along the road, and God was wonderful to me every day. Wow, diba? Simula nung natuto siyang magbigay, no? Simula nung na-realize niya na hindi niya madadala kung ano man ang meron ka, na ipundar mo, no? Dito sa lupa. God taught me that everything belongs to Him, which is true. No? Lahat na meron tayo, no? Umuhay po tayo sa mundong ito na punong-puno ng stress. No? Hindi kasi natin alam anong purpose. Bakit ako trabaho ng trabaho? Bakit ko ginagawa ang mga bagay? At yun nga, imagine, sabi niya, my life has been one long happy holiday since then. Full of work and play, I let go of my worries along the road, and God was wonderful to me every day. Mga kapatid, kung kukunin ng Panginoon ang buhay natin sa oras na ito, at isusulat natin ang ating experience sa Panginoon, ano kaya isusulat natin? Di ba? Ganito rin kaya ang ating isusulat. Si Rockefeller, natuto siyang magbigay. At alam niyo po mga kapatid, yan ang kailangan po nating matutunan din sa umaga.
Yan ang dahilan bakit natin pinag-aaralan ang pagbibigay sa Biblia. Alam niyo po, according sa godandmoney.net, kung hahanapin mo daw ang verses about prayer at faith sa Bible, parang mga 500 verses lang yung makikita mo. Combine, ha? Pero pagka hinanap mo yung mga verses about money sa Bible, it's almost 2,000 verses. So, almost quadruple times. No? Bakit kaya? Ibig sabihin ba mas mahalaga sa Panginoon ang pera kaysa prayer and faith? Yun ba yun? Hindi po. Ang ibig sabihin lang po, mahalaga po lahat yan. No? Kaya sinulat yan sa Bible dahil yan ay mahalaga na matutunan po natin. Pero bakit mas marami ang money? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat mahihirapan tayong matutunan kung paano mag-manage ng pera ng tama. Okay? Ako niyo po ako. Kaya mas maraming instruction, no? Para ma-manage natin ito ng tama. Bakit kailangan natin i-manage ang ating mga pera ng tama? Kasi ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Basahin nga po natin. Ready? Begin. For the love of Money is for all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves from vain grips. Okay? Ang sabi dito, the love of money is the root of all kinds of evil. Mga kapatid, tanda nyo ito, ang pera ay hindi kasalanan at dapat magkaroon tayo ng pera. Sabi nga nila, you cannot go around without around. Diba? Kailangan natin kaya nga tayo nagtatrabaho para tayo magkapera. Kasi ayaw din ng Diyos na magpatamad-tamad tayo at manglimos. No? Gusto niya magtrabaho tayo para magkapera. But the sin it comes when you love money. Pagka sinabing mahal mo ang pera, ang ibig sabihin nun, mukhang pera ka. No? Wala kang ibang iniisip kundi kung paano ka kikita. No? Ang gusto mong dahilan kung bakit ka makikipag-usap sa tao ay may papakinabangan ka. No? Ang gusto mong dahilan kung bakit ka attend sa isang samahan ay yung may mapapakinabangan ka. No? Nalala ko ang tatay ko nung nasabi niya, bakit ka magsisimba pag Sunday? Ha? Or bakit ka laging magsisimba pag Sunday? Ang tatay ko kasi magbibigas yun. Nagluluwas siya ng bigas sa Batangas. Eh, Sunday, yun ang pinakamalakas ng bentahan. No? Meron din kami pwesto sa palengke, damitan. No? Dry goods. Tuwing Sunday, bumababa yung mga taga-bundok. Lumuluwas yung mga taga-bukid para mamili. Tapos magsasara ka, pupunta ka sa church. Ang sabi niya sa akin, magsisimba lang ako kung may babagsak sa'yo na 2 sakong bigas tuwing Sunday. Sabi ko sa tatay ko, hindi ba delikado yun? Subukan nyo magbagsak. Subukan nyo kayo bagsak ko kayo 2 sakong bigas. Diba? Ano kayo mararamdaman? Well, joke lang ako. Pero, some of, or many of us, ganun ang thinking, sayang ang oras para kumita ng pera. Eh, Sunday pa lang laging malakas. Lalo sa mga may business dito. Di po ba? One time na-encourage ko yung nanay ko na magsara siya ng Sunday. Sinubukan niya. Church siya. Nung Monday, grabe ang benta niya. As in, talagang nakatingin yung mga kapitindahan, parang, hey, dito naman kayo sa amin. Pero lahat, simula na na-realize ng nanay ko na, totoo nga, itong sinasabi ng Bible na ito. Unahin mo ang Diyos. No? Bigyan mo siya ng oras. And the Lord will bless you. The Lord will bless your decision. The Lord will bless your commitment. Hindi mo siya pagsisisihan. So dito mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang daming instruction ng Panginoon about money, because there is a tendency that we love money. At pag minahal po natin ang pera, sabi niya, it's a root of all kinds of evil. Kaya tayo nagnanakaw, kaya tayo naiinggit, kaya tayo nagagalit, kaya maraming mga tao pumapatay. No? Kaya natatakot tayo maglakad sa rekto. Sino hindi natatakot maglakad sa rekto? No? Naranasan mo ng manakawan dyan, madukutan dyan.
Why? Because of the love of money. Instant money. Diba? So, ang dami. Yan ay mga small lang yung mga pwede talk sa inyo. Pero manonood kayo ngayon ng hearing sa, sa Senado at saka sa Kongreso, ang lupit ng mga nakawan ng pera at saka ng lupa. Diba? Ng pogo at saka ng iba pa. Kung papakinggan nyo, grabe. Kikilabutan din. Kung paano inalaw ng mga leaders na lalo na yung sa Pampanga, imagine, milyon hektarya ang nabili ng mga Chinese noon. Milyon na, hindi lang thousands. Milyon, masasyak ka. Diba? Why? Because of the love of money. Pagka mahal mo ang pera, nabubulag ka, nabibingi ka. Diba? Nawawalan ka ng pakiramdam. Yung yes mo, nagiging no. At yung no mo, nagiging yes. Kaya, ang Biblia, mga kapatid, binigyan niya tayo ng napakaraming instructions on how to manage our money well and correctly. Because God doesn't like us to love money. As I've said, importante ang pera. Diba? Pero minahal mo na siya, na parang hindi ka masaya pag wala kang pera. Yung ate ko, nanginginig yun pag walang pera. Pero pagka yun na nga nagpapasaya sa'yo, that means you love money. At pagka gano'n na nangyari, kung ano na nang maiisip mo na masama. Ang sabi dito, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grief. No? Many times, dahil sa pera, or sa pagmamahal mo sa pera, yung pananampalataya mo, kino-compromise mo na. No? Yung hindi pwede dati, nagiging pwede na. Nakaya nyo? At yung pwede, o yung dapat, hindi na nagiging dapat. Kasi sabi dito, pierce themselves with many griefs. Alam niyo po ba ang mga taong hindi makatulog at yung mga tao na maraming bodyguards? Yung mga taong takot parati, madalas yun yung mga mayayaman. Alam niyo po ba? Sapagkat natatakot sila na baka makidnap sila, no? Natatakot sila baka manakawan sila. Natatakot sila kasi baka maloko sila. Lokohin sila. Kaya lagi nag-check yan, no? Ng stocks. Kaya dito piniprevent ng Panginoon na mangyari po ito sa atin. Ang sabi pa sa Matthew chapter 6 verse 24, basahin niya po natin. Ready? Begin. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay? Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Sigurado mga kapatid, ayon po dito sa salita ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit lalayo ka sa Diyos ay pagka ang inisip mo parati ay kumita ng pera. Ang gusto ituro dito ng Panginoon, ma-realize natin lahat na ang dapat nating unahin sa mundo is the source of our resources, not the resources. Kasi nasa sidetrack tayo, nadadaya tayo. Akala natin, the resources are the most important thing in this world. Diba? Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na matanim sa puso natin ng bawat isa, is the source, is the most important, which is God. Diba? You cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang yun. Pumili ka lang. And later on, marirealize natin kung ano mangyayari sa atin kung pumili tayo dito. Okay? Kung sino ang paglilingkuran. Next, ang sabi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 20, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mga kapatid, ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, huwag tayo mag-ipon dito, no?
Ano ang ibig sabihin niya na huwag kang mag-ipon? Huwag ka na mag-ipon for ano? Paano kung biglang may kailangan ka, magkasakit ka? Ang point dito, huwag nang ma-focus yung utak mo sa ipon, kailangan tayo mag-ipon. Nagkakasakit ka na, sa pagkatrabaho mo, overtime ka ng overtime. And sometimes yung pag-overtime mo, yung mga kinita mo doon, ay pinagagastos mo na lang pambili ng gamot, di ba? Pinagagastos mo na lang pambili ng maintenance. Imagine si LeBron James, nag-spend siya ng $1.5 million para maging healthy siya. Para makapaglaro siya at the highest level sa basketball. Yung $1.5 million. Si Michael Jackson nga, pinento ko sa inyo, gusto niya na mabuhay ng 200 years old or 200 years. Kaya lang, hanggang 50 years old lang siya. Ginastos niya lahat ng pera niya. No? Nag-hire siya ng magagaling na mga doctors, 12 doctors. Kaya lang, yun yan. Makikita natin, pag panahon mo na, no? Pag panahon mo na, hindi ka makakalampas na. Kahit marami kang pera. No? Kahit magagaling yung mga doktor. So, dito mga kapatid, ang dapat daw nating gawin, pagkaabalahan at unahin sa mundo ito, ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. O paano yun? Di ba? Yan nga pag-aaralan natin yan. Paano ba mag-ipon ng kayamanan sa langit? Bakit kailangan natin pag-ipunan? Sapagkat dito sa lupa, yung ating mga inipon, kinakalawang, nasisira at tinanakaw. Pero yung mga kayamanan na ating pong inipon sa langit, walang makakanakaw doon, walang makakasira. Hindi kakalawangin. Diba? Later on, makikita natin paano mo ito. Pero sa oras na ito, do you think may naipon ka na sa langit? Pwedeng marami kang ipon dito, pero sa langit wala. Pero mas malala, yung wala ka ng ipon dito, tapos wala ka pang ipon sa langit. Di ba? Kaya kailangan mo pakinggan to. Parang wala ka ba ipon dito, sigurado sa langit meron kang ma-withdraw doon. Alam mo, matatanggap. Okay? So, yun ang dahilan bakit po yan ang tema natin ngayong August. No? Kahit nataghirap daw ang pera pag August, pero yun nga, gusto nating makita ngayong umaga na ang source ng kasaganaan ay walang pinipiling buwan. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kung sumusunod ka sa utos ng Panginoon, sa instructions ng Panginoon, on how to handle money, walang August. No. Walang ina-Agosto dito. Because God will always provide our needs. Okay? Then, nakita natin ng first Sunday, every good and perfect gift is from God. Tandaan po niyo. Wala siyang ibibigay sa atin na masama. Okay? Lahat, kahit na sa tingin natin ay parang masama, pero kung iyon yung titingnan, i-analyze, you'll realize later that it's good and perfect. Okay? Then, nakita natin, giving is more blessed than receiving. Nakita natin last week, no? Na mas mapalad ang isang tao nagbibigay kaysa tumatanggap. Okay? Di ba nakita natin yung hashtag, no? Hashtag blessed. Pero sa Panginoon, hashtag more blessed. Paano? When you give. So sana ang maging hashtag ng buhay natin is more blessed. How? Give. When you give more, you will be blessed. No? Sabi ng aking teacher, ang pagbibigay daw ay parang boxing. The more you give, the more points you receive. Di ba? Pero pag tinitid mo yung suntok mo, at hinayaan mong tumanggap ng suntok, talo ka. Lalo na kung Olympian ka, hindi pwede, kailangan bigay ka dapat ng bigay. So, imagine kahit sa mga simpleng bagay na gano'n, makikita mo yung kahalagahan ng pagbibigay. Ngayong umaga, pinabagatan ko po ang ating mensahe, God's challenge to give your thanks. Ang hamon ng Panginoon para ibigay mo yung iyong ikapok. Okay? Ang hamon ng Panginoon para ibigay natin yung ating ikapok.
Alam niyo po, nung nasulat itong Book of Malachi, meron pong 4 na empire na nakasakop sa Israel at sa buong mundo noong panahon ito. Ang una na nakasakop sa buong mundo ay Babylon. Ang Babylon, yan po ang Iraq ngayon. Okay? Napaka-powerful po ng Iraq noong 500 BC. Okay? And then, nung naghahari na ang Iraq, tinalo naman sila ng Medo-Persia. Okay? Yung Media at saka Persia. Yan naman yung Iran, alam natin. Yan yung Iran ngayon. So during this time, itong Malachi, siya po ang huling propeta na nabuhay, no, noong Old Testament. Okay? Itong si Malachi. By the way, ang meaning ng Malachi ay messenger. Okay? Tagapagdala ng sulat o kaya ng balita. Kaya kung gusto nyong wala kayong maisip na ipapangalan sa inyong mga anak o gusto nyo palitan ng pangalan ninyo, Malachi, Malachi. Pero Malachi ang pronunciation niya. Anyway, so during this time, kasi ang nangyari po sa Israel, dahil sa tigas ng ulo nila, ayaw nilang sumunod sa Panginoon, hinayaan ng Diyos na sakupin sila ng Babylon. Okay? Pero, kung nagbabasa kayo ng Book of Jeremiah, may prophecy si Jeremiah na after 70 years na kayo ay sinakop, binihag ng Babylon, palalayain kayo ng Medo-Persia. No? Kasi sasakupin ng Persia ang Babylon. Tatalunin ng Persia ang Babylon. So pagka natalo ng Persia ang Babylon, palalayain kayo, pababalikin kayo sa Judah, sa Israel. Okay? So, nung nakabalik na sila, no, after 70 years, nakabalik na sila, no? Ang inuna na ayusin ng mga Israelites ay syempre yung kanilang mga bahay. Kaya lang, ang kumbaga kinakasama ng loob ng Panginoon, after 18 years na pag-aayos nila ng bahay nila, nalimutan nilang itayo yung building ng Panginoon, yung temple. Sapagkat napakahalaga po sa mga Israelites ang temple. Because it signifies the presence of God. Pag wasak ang temple, ibig sabihin, yung presensya, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, wala sa kanila. Pero, nangyari nga dito, nakabalik na sila, naayos na, ang gaganda na ng mga bahay nila, pero nakalimutan nila yung temple. Kaya kung mababasa niyo po yung Haggai, chapter 1, sabi ng Panginoon, bakit kayo trabaho ng trabaho, wala kayong naipon? No? Kasi kinalimutan nyo yung bahay. Pumunta kayo sa bundok, magputol kayo ng kahoy, tayo nyo yung aking temple. Para maalala nyo lahat that this temple represents God. Okay? So nung may tayo na nila, nalimutan naman nila mag-offering. Kasi yun ang practice talaga. Yun ang utos ng Panginoon. At yun ang practice ni Abraham, yun ang practice ni Jacob. Nag-o-offer sila. At ino-offer nila yung tithe nila. Yung 10th part of everything that they have. Okay? Ibinibigay nila yun sa Panginoon. So dito, sa kabila na, dito sa Book of Malachi, 100 years na sila na nakabalik sa Judah. Pero, hindi pa nila seryoso ang Panginoon. Hindi pa rin nila ginagawa yung utos ng Panginoon. Kaya, ang maganda dito, ang maganda sa Panginoon, sa kabila ng iniiwan natin siya, sa kabila ng hindi natin siya sinusunod, God is always there asking us, please come back. Bumalik kayo sa akin. At sa inyong pagbalik, ang sabi dito, ito ang dapat una na manifestation na babalik kayo sa akin. Sabi dito, will a man rob God? Ito ay isang rhetorical question. Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Pwede nga ba? Hindi, di ba? Pero pwede, sabi ng Panginoon. No? But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. Okay? At ito ang malala, pagka hindi natin binibigay yung tithes at offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole
nation. Okay lang sana kung tayo ang mapaparusahan lang. Pero yung buong bansa nila ay pinarusahan sapagkat ninanakawan nila ang Panginoon. Sa paano paraan? By not giving the tithes and offering. Siguro, tanong natin, ano ba itong tithes saka itong offering? Diba? Maraming mga pastor ang nag-struggle to preach about this. Kasi akala nung natatakot sila na baka akalain ng mga nakikinig na business ang church. Okay, para po sa bawat isa, para sa mga bisita natin dito, we don't require everyone to give. No? Pero kung nakita mo kung gaano kahalaga ang pagbibigay at bakit tayo inuutusan ng Panginoon na magbigay, and you want to participate, you're very much welcome. Pero dito sa CGBC Satellite, sa lahat ng CGBC family, ay nauunawaan namin ano ang kahulugan ng pagkakaloob, pagbibigay ng tithes and offering. At makikita natin mamaya, ano ba ang magiging kapalit pagka tayo ay nagbigay. Okay? So, dito, tinanong sila ng Panginoon, tinanong ng mga Israelites sa Panginoon, paano ka namin mananakawan through tithes and offering? Nasabi dito ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Napakaliwanag po, no? Sabi ng Panginoon, you give your 10% to me. Ano ang kapalit? Bago yun, saan mo dadalhin? Sa storehouse. Noon po, sa temple, meron silang parang bodega na doon mo ilalagay yung iyong 10% ng lahat ng bagay. Pera, kabuhayan mo, no, ibibigay, ilalagay mo doon. Bakit? So that there may be food in my house. Kung sinabing food in my house dyan, ito, hindi ko po ito sinasabi dahil dahil ako ang pastor niyo. Kundi, ito po ang sinasabi ng Bible. The tithes will go to support the leaders of the church. No? And supply the needs of the church. Doon po yan pupunta. Okay? Hindi po ito binibigay para yumaman. No? Yumaman ng pastor. No? Para yumaman ng gusto ang church. Kundi para ipagkaloob ang pangangailangan ng amang gagawa at saka ng iglesia at gawain ng Panginoon. Okay niyo po ako? Okay? So, yan ang dahilan bakit natin dadali ang 10% natin sa church or sa storehouse ng bahay ng Panginoon. Pero ito ang maganda na makikita natin when we bring the tithes to the storehouse. Sabi niya, yung highlighted, and try me now. Sa ibang translation, sabi niya, test me on this. Subukan niyo ako, sabi ng Panginoon. Di ba si Aaron, sabi niya, huwag niyo ako subukan. Pero ang Panginoon, subukan niyo ako. Di ba? Anong reason bakit niya sinallenge ang mga Israelites at tayo rin? Bakit tayo sinachallenge ng Panginoon na ibigay yung ating 10%? Okay? Nasabi niya dito, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Imagine, 10% lang ibibigay mo, pero ang balik sa'yo, 10% din? Siguro yun ang 10% ng Panginoon. Kasi kung aalamin mo lahat ng kayamanan ng Panginoon, kung ibibigay niya yung 10% na sa'yo, sobrang laki ng diba? So, mga kapatid, ito, bubuksan ng Panginoon ang pintuan ng langit, ang bintana ng langit, hindi pinto, no? Kundi bintana. Gano'n yung karaming bintana sa langit.
Sa inyo, gaano karami ang bintana? Diba, normally, sa isang bahay, mas marami ang bintana kaysa pinto. Although may mga bahay na kasing laki ng pinto ang bintana, mas maganda yun. Diba? Pero laging mas marami ang bintana sa pinto. Katulad dito, ilang ng bintana niya. Pero hindi naman bahay. Pero punta kayo sa taas, mas marami talaga ang bintana. Imagine, yun ang bubuksan ng Panginoon, yung bintana. Kasi mas marami siya. Tapos, ang ibibigay niyang blessing sa atin, yung wala kang enough room to receive. Diba? So may tatlong dahilan bakit sina-challenge ng Panginoon ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya to give the tithes and offering. Ito po, ang una, to reveal to us His supremacy. Para ipahayag sa atin ang Kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Para ipakita sa atin, iparanas sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 10 verse 14, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. Okay? Ang Panginoon daw ang may-ari ng lahat, no? Ng kalangitan at ang pinakamataas na langit. At maging ang mundong ito at lahat ng naandito. Ang Panginoon ang may-ari. Ganun siya, kayaman, makapangyarihan. Diba? Alam niyo po, sa Biblia, makikita ninyo kung iba-iba ang relationship na pinakita ng Panginoon sa tao. No? Pinakita niya na He is the Creator, we are the creatures. No? Pinakita niya that He is the Father, we are His children. Diba? Pinakita niya that He is the Shepherd, and we are the sheep. Dito, pinapakita ng Panginoon, pag pinag-usapan ng pera, we are partners. Di ba? Especially sa business. Di ba pagka may business ka, may ka-partner ka, hindi mo kailangan ay meron kang kapital. Di ba? Na ibibigay. Dapat pareho kayo. Kaya, kung mas malaki ang binigay ko kapital, dapat ang earning ko mas malaki. Siyempre. Dapat, kumbaga yung kapital mo, yung matatanggap mo ay depende sa kapital na binigay mo. Diba? Ang kapital ng Diyos ay ano? Gano'ng karami? Sa partnership ng human at saka God. Sabi niya, the Lord belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything. He owns everything. Okay? Next, sabi sa Deuteronomy 8:17-18, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Ang gusto ko makita natin dito, yung wealth came from God, and even the strength, the power to produce health, to produce wealth, came from God. Okay? So yun ang bahagi ng Panginoon sa partnership natin. Malaki ba yun? Sobrang laki nun. Ang ating pong part na ito, ang sabi ni Apostol Pablo, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Ano ang part po natin, mga kapatid? Ang part natin is manpower. Tayo ay taga-dilig at tayo ay taga-tanim. Yun lang ang part po natin para mag-grow ang isang bagay. Ang Panginoon, ang kanyang kapital, everything. Everything ninyo ang hatian. Diba? Tinignan natin yung hatian, ang sabi dito, sa Leviticus chapter 27 verse 30. Basahin niya po natin. Ready? Start. The tithe of everything from my hand, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. 10% ang hinihingi ng Panginoon.
Lugi ba ang Diyos dyan? Or lugi ka ba dyan? Ilan ang natira sa'yo? Pag kinuha niya yung 10%, ilan natira sa'yo? 90? Di ba? Lugi ka ba dyan? Ang laki ng kapital niya. No? Ikaw, ang pinakakapital mo lang, yung strength mo. No? Yung willingness mo to do. Pero 90% ang ibibigay sa'yo. And yet, ang mga Israelites, they run. Tandaan natin mga kapatid, yung 10% sabi dito, it belongs to the Lord. And it is holy to the Lord. Ito ay banal, no? At ito ay para sa Panginoon. Hindi yan sa inyo. O hindi yan sa atin. Kaya mga kapatid, I'm sorry to say this. Ilan sa atin kaya ang ninanakawan ng Diyos sa oras na ito? Di ba? Do we love God? Ito rin kaya ang accusation ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang sabi dito, the 10% belongs to the Lord. And it is holy. Banal po yan. Okay? Kaya kailangan ibalik natin sa Kanya. In this way, mga kapatid, makikita po natin how powerful the Lord is. He owns everything. No? At dahil sa makapangyarihan siya sa lahat, alam niya kung paano natin i-manage ng maayos ang ating pong mga kaloob, ang ating pong mga pera. Diba? Paano natin i-manage ito ng tama? Kasi alam niya at galing yan sa Kanya. Kung halimbawa malaki ang utang mo, tapos pinahiram kita ng pera, or binigyan, hindi lang pinahiram, binigyan kita ng malaking pera. Tapos alam mo kung paano mo may mamanage yan. Di ba makikinig ka sa akin? Marami tayong na papanood sa Facebook ng mga financial advisor. Di ba? Ito ang dapat mong gawin para kumita. I firmly believe this morning, God is the greatest financial advisor. We have to listen to Him. Di ba? Because He owns what you have. Wala akong pwedeng angkin. Nung sinabi niya na you give the 10%, give it to Him. Kahit na yun. Diba? Hindi mo pwedeng angkinin yun. At hindi mo lalo tigit pwedeng nakawin ang 10%. Okay? So, ang sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. What is amazing about this teaching, mga kapatid, is this Lord, this Supreme God, is our Father. Diba? It's very comforting. Tatay mo, pag tinanggap mo si Jesus bilang sarili mo tagapagligtas, you become His child. He becomes your Father. At alam po ninyo, hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko habang tumiidad ako. Madami akong naalala at maraming times na nagsisente ako. Kasi for 36 years now, ulila na ako. Wala akong more than half of my life, wala na akong parents. No? They died when I was 16. Talagang wala pa akong kabuwang-buwang. Pero, very comforting ito sa akin. Itong mga verses na to. Kasi kung wala kang tatay, saan kayo hingi ng tulong? Di ba? Na may ka sa mga tao na yun talagang kahapon niya umatend ako ng orientation. Magkakasama yung mga family. No? O kaya, hindi kasama yung nanay, yung tatay na andun. Ako, naandun ako. Parang natutuwa yung mga anak pagka naandun yung mga tatay o kaya may magulang. Di ba? Though my father's, of course, is not perfect. No? Pero yun nga, parang sabi ko, parang sarap na kasama mo siya. No? Sinasabi mo kung ano yung mga plano mo sa buhay. Or gusto mong tanungin sa kanya kung ano bang masasabi mo dito sa plano ito o sa desisyon ito. Di ba? Pero, yun nga, bagamat wala na akong tatay,
Hindi perfect ang aking tatay. I have a father, perfect father. Na ang ibibigay niya sa akin is good and perfect gift. Ito pa yung nag-comfort sa akin for the past 36 years. When my father and my mother forsake me, the Lord will take care of me. Yung salitang forsake dyan, pwede mong palitan, left me. Ano? The Lord will take care. And true enough, for the past 36 years, hindi naman ako mukhang pulubi. Di ba? Hindi naman ako mukhang sanggalo sa oras na to. Wala pa akong kaso na, or hindi pa ako nahuli na nagnakaw ako. No? O kaya ay nang-snatch ako, nang-kidnap ako, or nang-loko. Why? Because God took care of me. And He's been taking care of me. Diba? And then, sabi pa dito ni King David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Okay? So, makita natin dito mga kapatid na hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Kung meron man siyang hingi sa atin, hindi para paghirapin ka. No? Hindi para sabihin na nagkukulang na ng pera sa langit, kaya kailangan mo magbigay. Meron po siyang gustong ipaalam sa atin. He wants to reveal to us His supremacy. Alam niya kung paano aayusin, kung paano niya, paano natin i-manage dapat ng tama yung ating. Siya ang nagbigay niya sa atin, kaya siya ang may karapatan lamang na magtuturo kung paano yan manage. Okay, let's give it back to Him. Okay? Huwag tayong maghinayang, huwag tayong, huwag sana sumikip yung ating mga dibdib. Let's give Him. It's not ours. No. It's God's. Okay? So, nakita natin na kaya hinihingi ng Panginoon yung 10% is to reveal to us His supremacy. Kung pagkakaralan natin ang tithe at bakit natin ito bibigay, makikita natin na nakakamangha ang pangyarihan ng Panginoon. He owns everything, even us. Kaya yung 10% na hinihingi niya, kung tutusin, dapat wala nang pangalawang salita yun. Talagang dapat ibigay natin ang maluwag sa ating puso. Ang pangalawa na dahilan, to remind us of His sufficiency. Para ipakita sa atin, no, that God is sufficient. No? Sabi dito, bring all the tithes in the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. See the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Dito sa blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon, sa pagbibigay natin ng 10%, magkukulang ka ba yan? Kukulangin ka ba sa ibibigay ng Panginoon? Sa ibabalik ng Panginoon, sa pagbibigay natin ng 10%? Imagine, bubuksan niya ang bintana. Tapos itong matindi niyan there will not be room enough to receive it. Okay? Walang malaking silid na pwedeng kapaglagyan ng ganti ng Panginoon pagka binigay mo sa Kanya yung 10%. Wow. Di ba? Ano sabi mo sa verse 11? And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Imagine, 10% lang ibibigay mo sa Panginoon. Pero ang ibabalik niya ay the Lord will provide everything that you need. And then the Lord will protect. No? Kung ano man yung pinagkukunan mo ng kabuhayan. Nung panahon na yun, pagsasaka, pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. So ngayon mga kapatid, di ba dami natatanggal sa trabaho? Di ba? Lalo na nung pandemic, talagang ang daming reklamo. Sabi nga ng wife ko sa akin, salamat na lang at may trabaho. Di ba? Hindi ako tinatanggal sa trabaho. Which is right. No? Kahit na maraming inconveniences, no? Kahit na pataas ng pataas sa mga bilihin, no?
kahit na hindi ganun kabilis ang pagtaas ng sweldo, at yung sweldo na itataas ay hindi doon sa ina-expect natin. Pero sabi dito, the Lord will protect your livelihood when you give your thanks. Kaya, nasabi niya, He will rebuke the devourer. At dito rin natin makikita how supreme the Lord is. Sino dito ang kaya magpalayas ng mga peste? Subukan niyo na ba? Madaming ipis sa bahay. Sabihin niyo, lumayas kayo dito! Hindi kayo nagbabayad ng renta. Aalis pa sila. May isang lalaki, gumawa siya ng basketball, yung samento na basa pa. Kinabukasan, paggising niya, ang daming footstep ng aso. Okay? Ganito ang ginawa niya. Sinulat niya, bawal dumaan ang aso dito. Kinabukasan, ang daming mga footstep ng mga aso. Bakit kaya itong mga asong ito? Sabi niya, paano kaya hindi mapapadaan ng mga asong ito? Sabi nung kaibigan, yung gawin mo kasi yung sa salita ng mga aso. Kasi kung salita ng tao, hindi nila maiintindihan. Yung salita ng mga aso ang iyong gawin. Diba? So mga kapatid, only God can rebuke the pest. Only God can destroy those things. Only God can protect our livelihood. Kahit na gaano tayo katalino, kahit na gaano karami ang ating mga achievements sa buhay. Diba? Kahit na gaano karami o kagaling ang diskarte natin, we cannot protect our jobs. But God is telling us how we can protect our jobs. Give your 10%. Bahala na siya. Bahala natin siya. Kung sakali matanggal ka sa trabaho, sa kabila ng pagbibigay mo ng 10%, naniniwala ako na kaya ka tinanggal, ay may bibigay sa iyo mas maganda, mas mataas, mas maayos. Diba? Kasi nung sinabi ng Panginoon ay, test me on this. Ang ibig niya daw sabihin dito, sabi ng mga Bible scholars ay, subukan niyo ako kung maghihirap kayo. Subukan niyo ako kung mapapahiya kayo pag ginawa niyo. Kasi hindi ko kayo mapahiya. Bubuksan ko ang bintana ng langit to bless you. Diba? At ito pa, no? The Lord will protect your life. Ang sabi sa Psalm 23, paborito kong verses ito or chapter ito, marahil memorize niyo ito. Nung 3 years old si Jed, memorize niya ito eh. Sayang lang yung recording namin ay nawawala. No? Pero, ito ang classic example that when you obey the Lord, when you have the Lord in your life, sabi ni David, I lack nothing. Mga kapatid, ang gusto ko pong matutunan natin sa sufficiency ng God, ang gusto ko pong matutunan natin ngayong umagang ito tungkol sa pagbibigay ng 10% ay hindi yung makukuha mo. Kasi yun lagi ang tumatagintik sa atin, parang yayaman ako pagka nabigyan ako ng 10%. No? At pag hindi ka yumaman, isipin mo na kung kalokohan yan. No? Business yan, sabi ko na nga, wala, hindi. Ang gusto kong ituro sa atin ng Panginoon ay ito. Tandaan nito Kaya tayo tinuturuan ng sufficiency ng Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng instruction to give our 10% back to God for us to realize that when you have God in your life, you are sufficient. Okay niyo ako? Nakita niyo yung difference? Hindi niya prinamis na yayaman ka. Pero pinangako niya, when you have God in your life, you will lack nothing. At dito, kung mapapansin niyo dito sa awit na ito ni King David, hindi niya sinabi diyan na the Lord is my shepherd, I am rich. Diba? I thank God because the Lord is my shepherd. I am now rich. No? Walang I am dyan na makikita ka. Diba? Kundi,
lahat ng benefit na natanggap niya, sinasabi niya, it's because of Him. Nakuha niyo po yung aking point. It is because of Him. That's why I have this. Hindi niya sinasabi na, dahil, yun nga, ang pastor ko ang Panginoon, kaya ako, yumaman ako. No? Lumawak yung lupain ko. Lumawak yung kapangyarihan. Kundi, pagka ang shepherd mo ang Panginoon, these are the benefits that you will from. At ito nga, ang verse 1 po, ang summary ng verses 2 to 6. Tingnan nyo yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Mangyayari sa atin when the Lord is our shepherd. No? He will make us lie down in green pastures, lead us beside the quiet waters, refreshes our souls, guide us to right path. Then verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. At sabi sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup overflows. Okay? Alam mo ang ibig sabihin ng verse 5? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung table dyan, yan yung handaan. In the presence of my enemies. Anong ibig sabihin? Kahit maraming gustong pumatay sa akin, kahit maraming minumura ako, the blessing of God will continue to flow. Kaya, so mga kapatid, ngayong umaga, kung may nagtatawa sa inyo na punta ka na punta niya sa church, no? O magbabible ka na naman. Sometimes naapektuhan tayo nun eh. Parang, ano. Minsan, pag tinanong tayo, saan ka pupunta ngayon? Dyan lang, sa tabi-tabi. Parang nahihiya ka na sasabihin na pupunta ka sa church. So kung mayroong mga tao na nagpipersecute sa atin, sa ating pagpunta sa church, sa ating pagsamba sa Panginoon, kung hindi tayo maapektuhan nun, kung patuloy tayo na pupunta, sabi niya, He will always prepare a table before us. Anong ibig sabihin nun? Laging may piyesta. Lagi kang i-bless ng Panginoon. When the Lord is our shepherd. When we follow our shepherd. You will never be a sheep to the shepherd if you don't follow Him. Okay? So, napakahalaga po, if we want to experience itong lack natin, kailangan mo ang Panginoong Jesucristo na maging shepherd. Maging leader mo, tagapanguna ng buhay mo. Hanggat hindi siya ang shepherd mo, mga kapatid, you will always want. You will always be in want. You will never be satisfied in this life kung hindi mo shepherd si Jesus. Di ba? Lagi kang may hinahanap. Parang laging may kulang. Kahit ang dami mo ng pera, no? Kahit ang dami mo ng mga ari-arian, no? Kahit ang dami mo ng mga accomplishments, may kulang. Yes. Si Jesus ang kulang. Okay? So yun po ang makikita natin, no? Na yung 10% na hinihingi niya sa atin na ibalik natin, no? Hindi naman atin. This will remind us of His sufficiency. Okay? Ang balik nun, mga kapatid, ay yun nga, kamangha-mangha na mga pagkakataon. Ang pangatlo at ang panghuli, to reassure us of His stability. To reassure us of His stability. Alam niyo, ang lagi nating problema, pagka meron tayong blessing, ang lagi nating tanong, hanggang kailan ito? Diba? Naisip niyo yun? Kaya nga gusto natin kumita tayo ng kumita eh. Kasi baka dumating yung time, matapos na. Maubos na. Pero ngayong umaga, ang dahilan kung bakit gusto niya na laging ibigay natin, isolve natin yung 10% para ipaalam sa atin. I-reassure tayo. In fact, yung mga Israelites, lagi niyang sinasabihan itong mga Israelites, if you follow me, I will bless you. Kaya lagi itong mga Israelites, lagi silang sumusuway. No? Lagi silang nagdi-disobey. Kaya, ang Panginoon, paparusahan sila to remind them, no? Na hey, may promise ako sa inyo. Kapag sinunod nyo ito, ganito ang mangyayari. Okay? At this point,
ni-reassure ulit ng Panginoon that I am still here. I'm still the same. No? Tingnan niyo ito, verse, sabi sa Malakay chapter 3, verses 6 to 7. Basahin niya po natin. Ready? Begin. I, the Lord, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? And then pagdating nga sa verse 8, will a man rob God? Isang manifestation, mga kapatid, na gusto natin bumalik sa Panginoon is through giving. Okay? Kasi doon mo ipapakita that you are trusting the Lord again. Pero dito ang maganda. I, the Lord, do not change. Hindi siya nagbabago. Kung yung mga sumunod sa Panginoon ay pinagpala ng Panginoon, kung susunod ka ngayong umaga, no, sa utos na to, He will bless you. We will experience Malakay chapter 3, verse 10 and 11. Okay? Kung susunod tayo, no, kung ibabalik natin yung 10%. Sabi niya dito, you are not destroyed. No? Kayo mga descendants ni Jacob, ng mga Israelites. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me. Imagine, napakatyaga ng Panginoon. Bumalik kayo sa akin. At sa umagang ito, kung malayo ka sa Diyos, ito rin ang sinasabi niya sa iyo. Bumalik ka. I'm still here. I'm here, waiting for you. Diba? And then, sabi sa James chapter 1, verse 17, yun niya, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Diba, ang anino natin, kung saan-saan yan, umiikot yan eh, no? Depende sa posisyon ng araw o ng liwanag. Palipat-lipat yan. No? Hindi mo nga mahuli ang anino. Ang Panginoon, hindi daw siya katulad ng anino. He does not change. And He will never change. Kung yung Malakay chapter 3, verse 10 ay totoo noon, it is also true today. And I'm sure, meron po kayong mga kwento nung sinubukan niyo ito. Diba? Kung ano ang nangyari. Paano ka blessed ng Panginoon. So, I hope one of these Sundays ay may makapag-share dito na nung sinubukan niya ito, masasabi niya, mapapatunayan niya na totoo ito. Pero ngayong umaga mga kapatid, this is God's challenge to each one of us. To give back the tithes. Because it is His. No? Ito ay sacred. Ito po ay banal. Okay? As I close, gusto kong tingnan natin ang lalaking ito. Kilala niyo ba yan? Namit niyo na yan? Delikado pag namit niyo yan. Patay na yan. Ito po ay si William Colgate. Okay? Alam po ninyo, si William Colgate, pinanganak siya noong January 25, 1783. At namatay siya noong March 25, 1857. Parang 74 years old siya. Okay? So, sino ito si William Colgate? Okay, siguro, nakagamit na kayo ng Colgate na toothpaste, ano? Hindi. Ibig ko sabihin, nakakagamit tayo lahat ng toothpaste na Colgate. Diba? Pero, nung 12 years old itong si William Colgate, ang pangalan ng tatay niya ay si Robert Colgate. Sila po ay galing sa UK, sa Kent. Ang sabi nung Prime Minister sa tatay niya, pag di ka umalis dito sa UK, makukulong ka or papatayin ka. Sabi ng tatay, bakit? Kasi you are promoting the US here. So noon pala, magkaaway ang UK at saka ang US. So ang ginawa ng family Colgate, nag-migrate sila sa Baltimore, US. At doon sa Baltimore, at sabi nung tatay niya, anak, magawa tayo ng business. Gumawa tayo ng sabon at saka kandila at magbenta tayo. At may kinuha siyang isang partner. Pero,
After 2 years, bumagsak yung kanilang business ng sabon at kandila. Wala nangyari. So sabi ng tatay na si Robert, sige, magsasaka na lang ako. I will do farming. Pero itong si William Colgate, kung siya ay 19 years old, sabi niya, hindi, mag-business ako. So from Baltimore, nagpunta siya ng New York. No? At doon sa pagpunta niya ng New York, may nakasabay siyang isang kapitan ng barko. At ang sabi niya, son, where are you going? Sabi niya. Sabi niya, I'm going to New York. I will start a business, a soap business there. Ang sabi nung kapitan ng barko, Christian pala siya, sabi niya, son, do your best in doing the soap. That's soap. Ayusin mo yung timbang niya, huwag mong dayain. And give God the 10%. And you will be the next richest man. You will be the next richest soap maker in the world. Sabi niya. So tinandaan niya yun. And then may naalala din siya na sinabi ni Jacob, no, sa Genesis chapter 22. No? Ang sabi niya, ang prayer niya ni Jacob, no? Lord, pag pinagpala mo ako, pag blines mo ako sa aking pupuntahan, I will give you the 10%. So yun ang inspiration ni Colgate. So nung first dollar niya, no, kumuha siya ng mga partners at naggawa siya ng sabon ulit. Yung first dollar niya, kinuha niya yung 10%. 10% and 10%. At ang nabangha siya, no, habang ginagawa niya, palaki ng palaki yung kanyang business. So nagdagdag siya, no, ng mga ibang produkto hanggang sa na-discover niya na yung toothpaste. Ang sabi niya, doon sa kanyang mga accountants, hindi na 10% ang ibibigay ko, 20%. So, nung nagbigay siya ng 20%, lumaki lalo yung kanyang empire. No? So, nung lumaki yun, sabi niya, doon sa mga accountants, I will give 30%, then 40%, then 50%. Hanggang 90% na. 90%, baligtad na. No? Binibigyan niya ay 90%. At ito nakakabilib, mga kapatid. Ito nakakabilib. Bago siya mamatay, according sa news, he is giving 100%. He is giving 100%. Wow! At tingnan nyo naman, alam nyo ba kung gaano ka laki ang stocks ng Colgate ngayon? No? After 204 years, may kakilala ba kayo o may alam ba kayo ng produkto nakasabay nito na hanggang ngayon ay buhay pa? Natayo daw ang Colgate noong 1806. Okay? Ang ngayon ay 2024 na. Pero still, ang net worth ng Colgate Corporation ay 62 billion. Hindi siya nalulugi, hindi siya naman. At pag tinignan niyo yung stocks niya, tumataas siya ng tumataas. Ano? As of August, ang kanilang income, no, is 101%. Imagine that. Alam niyo kung bakit? Si Colgate, sabi niya, I will respond to the challenge. I will take the challenge. Diba? Gusto niyo bang maging next Colgate? Iba namang toothpaste. But my point is this. Ang gusto ko pong matutunan natin ngayong umaga as I close. Sana ma-realize natin that when we obey the Lord, when we give Him the 10%, we will all realize that God is more than enough. Siya yung hinahanap natin. Siya ang mag-provide sa atin. Hindi kung ano yung ibibigay niya, kundi siya mismo. Sapagkat yun ang gusto niyang pakita natin. Na bumalik tayo sa Kanya, mahalin natin siya because God is waiting for us. Iparanas yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ay pinanalangin. Lord, salamat po sa salita mo namin kung nabasa at napag-aralan. Napakabuti mo, Lord, at kailanman ay hindi ka magbibigay ng utos sa amin para lang pahirapan kami
kami para lamang pagkulangin kami. Salamat po Lord sapagkat sa bahaging ito ng pagbibigay, yung pagbabalik ng 10%, nag-struggle kami. Lalo na pag malaki yung 10%. Nahihirapan kami ibigay ito, Panginoon. At lalo tigit pag marami kaming bayarin, marami kaming pangangailangan. Pero salamat po sapagkat ang mga bagay na ito natutunan namin, ang paraan, paano namin mababayaran ang mga utang namin, paano kami makakalampas sa mga bayarin namin, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ay totoo hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, sa pangako mo at sa utos mo sa bawat isa sa amin. Kaya ang bawat isa sa amin sa umagang ito, tulungan po kami na magtapat sa inyo. Huwag naming nakawin yung para sa inyo. Bigay namin ng buong puso, ng buong kagalakan, ang ikapo ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin.